Good morning po, Santiago City. Magandang araw po, magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay mga evangelical born-again Christian. Narito po kami upang ibahagi ang salita ni Lord. At huwag po kayong mag-alala. Dumating po kami dito libre, wala po kaming hingin sa inyo. Kahit piso po, wala po kaming hingin sa inyo. Ang hingin lang namin po sa inyo ay kaunting panahon lamang upang pagmilay-malayan natin ang salita ni Lord. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil nakarating po kami dito sa inyo sa Santiago City. At safe lang po ang pagdating namin po. Tiago Isabela po kami and may church po kami doon. At gusto po namin ibahagi ang salita ni Lord. Kasi alam naman natin po, si Lord dapat natin unahin sa bawat araw, sa umaga pa lamang. Nais natin siyang unahin sapagkat siya ang may likha sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga blessings natin, siya po ang nagbibigay sa atin. Kung tingnan nyo lang po ang araw, hindi po ba binigay ni Lord po sa atin yan para magkaroon tayo ng mga maraming ani sa ating mga saging, sa ani sa ating mga prutas, mga binibenta, mga watermelon. Kung walang araw po kapatid, walang hangin, walang ulan, wala tayong benta. Ganon lang po yan. Pinapakita ng Diyos sa atin na siya dapat mauna sa bawat araw ng ating buhay. Kaya sa umagang ito po, unahin po natin ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po, wala po kami hingi na piso kahit ano po sa inyo. Kaunting panahon lang po ang aking hinihingi sa inyo para maibahagi ko po ang salita ni Lord. Ako po pala si Pastor Evangelist Jedi. Aling pa po ako sa ibang bayan sa Mindanao, Luzon, Visayas, and nandito po ko sa inyo para ibahagi ang salita ni Lord. Nais ko lang po bigyan ng halaga ang salita ng Diyos ngayon po. Siguro meron pong nagtataka, meron pong mga kapatid na nagsasabi, bakit ba basahin ang Biblia? Ano ba ang nasa Biblia? Bakit ba to kinakailangan paniwalaan? Bakit ba to kinakailangan natin basahin ang Biblia? At kinakailangan po natin, kapatid, pasagutin ang Biblia para maintindihan po natin bakit binabasa natin ang Biblia. Siguro may nagsasabi, ay, tao lang nagsulat niyan, makasalanan. Sa totoo po, ang Biblia po ay salita ng Diyos. At gusto ng Panginoon, maintindihan po natin na ang Biblia ay hindi lang sinulat ng tao, kundi ito ay sinulat ng Diyos. Kaya napaka-importante basahin natin ang Biblia. Kaya mayroon po akong hinanda po sa inyo, mga katanungan na nais kong ibahagi sa inyo. Bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Brad, ang Biblia, sinulat lang ng tao, ang nagsulat yan, baka kasalanan. Alam niyo po, ang Biblia ay sinulat ng Panginoon. Naalala niyo pa ba noong si Moises nag-ayuno ng 40 days? Siya po inutusan ng Diyos na pumunta sa Mount Sinai upang tanggapin ang 10 utos. Sa madaling salita, hindi po isinulat ito ng tao. Ang 10 utos po ay sinulat ng Panginoon. Sinulat ito mismo ng Panginoon sa bato sa tapyas at ito po ay nasa Biblia. Kaya hindi po natin masasabi na ang tao ang nagsulat nito. Sinulat ito ng tao dahil sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nangusap ang Panginoon sa kanila. Kaya't naisulat ito at hanggang ngayon, patuloy pa rin natin babasahin ito kasi ito ang salita ng Diyos. Una po, may nilista po ako dito, 7 mga bagay. Bakit po natin basahin at paniwalaan ang Biblia? Una po, number 1,
dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Hallelujah! Ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Biblia din, pasalitain natin ang Diyos. Kasi ang salita ay Diyos. Kaya alam niyo po, mga kapatid, ang Panginoon hanggang ngayon nagsasalita po yan. Hindi lang ninyo alam na kung basahin ninyo ang Biblia, nagsasalita ang Diyos sa atin. Kaya nais ko pong buksan ang Biblia. Kasi ang Biblia, hindi po isinulat lamang ng tao yan. Basta't-basta, kundi mismo ang Panginoon. Ano po ba ang Biblia? Nasusulat po sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sahin po natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang sabi po niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa madaling salita, inspired. Ang lahat ng isinulat po diyan, inspired. Kung ang tao mismo nagsulat yan, siya ay na-inspired ng Holy Spirit upang isulat ito. At sabi po dito, at pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway sa kamalian at sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, ang Biblia ay sinulat yan ng Diyos. Inutusan niya ang mga propeta para maisulat ito at basahin natin hanggang ngayon. Yan po ang katunayan bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin. Siguro may mga kapatid po natin dito na may mga Biblia, ngunit hindi po natin binabasa, hindi po natin binibigyan ng halaga. Alam niyo po mga kapatid, kapag buksan ninyo ang Biblia, ang Panginoon magsasalita sa atin sapagkat yan ay salita ng Diyos. Pangalawa po, bakit natin basahin ang Biblia at bakit natin paniwalaan ito? Dahil ang Biblia ay measurement natin upang hindi tayo maligaw. Sa maling salita, ang Biblia ay pangsukat sa ating pananampalataya. Binigyan tayo ng Biblia upang alamin natin kung nasa tama tayong landas. Kasi ang Biblia, masusukat yan kung nasa tama ka. Dahil alam niyo po mga kapatid, tayong lahat ay naligaw. Siyempre po, noong unang panahon, hindi pa nila alam sino ang Diyos. Alam niyo po, marami pong nagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinamba ay mga buwan. Nakita nila ang buwan ay nagbibigay ng init. Siguro naisip sila noon na ito na siguro ang Diyos. Ang mga bituin na nagdiningning sa gabi, ito na siguro ang Diyos. Yung mga dagat na nagbibigay ng mga isda, ito na siguro ang Diyos. May mga nakikita sila na mga bagay, siguro napaisip sila, yon ay Diyos. Kaya kapatid, maraming mga Diyos dito sa lupa. Tayong lahat ay naligaw. Ngunit noong panahon, nagpakilala ang Diyos kay Abraham. Si Abraham po ay isang ordinaryong tao lamang. Nakipagtipan ng Diyos sa kanya. At sabi ng Panginoon sa kanya, ako si Yahweh, yan ang pangalan ko. Kaya kapatid, siguro nakita ng Diyos sa buong sangkatauhan at iba't iba na lang ang pinagsasamba ng mga tao. Nasamba nila ang iba't ibang mga nilikha katulad ng mga kahoy, simento, mga bato, mga buwan, mga bituin, kung ano ang kanilang iniibig at gustong sambahin, sinamba nila yon kapatid. Ngunit nagpakilala ang Diyos kay Abraham. Sa pamamagitan niya kapatid, nakipagtipan siya kay Abraham, Isaac at Jacob. At sabi nga niya, gawin kong mga bituin ang iyong mga lahi. At hanggang ngayon kapatid, yung salita niya, nagkatotoo pa rin. At tayo ay mga descendant ni Abraham.
At kapatid, dahil doon, hindi alam ng mga tao ano ang kanilang pinagsasamba, nagpakilala ang Diyos kay Abraham. At sabi niya, I am that I am. Ako si Yahweh. Kapatid, bakit natin basahin ang Biblia? Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi pa nila kilala ang Diyos. Tayong lahat ay naligaw noon. At alam niyo po kapatid, hindi natin alam ang daan noon. Sa pamamagitan ng habag ng Diyos sa atin, sa ating mga dinuno, ni Abraham, Isaac at Jacob, nagpakilala siya. Sabi ng Biblia, Isaiah 53 verse 6, sabi niya, Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayong lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat tumanggap. Kapatid, litin ko po, wala pang nakakilala sa Diyos noon. Iba't iba ang sinamba nila at ngunit dahil nagpakilala ang Diyos kay Abraham, nagpatuloy ito hanggang ngayon ni Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, sina Joshua, hanggang sa mga huling mga propeta, hanggang sa mga apostoles ng Diyos. Kaya't kapatid, ang Biblia ay measurement natin upang hindi maligaw. Ibinigay ito ng Panginoon, ng salita niya, para malaman po natin kung tayo ba ay nasa tamang landas. Kaya kung kayo po ay gagawa ng bahay, ano pong unang gawin ninyo? Hindi pa ba ninyo sukatin ang bahay? Bago nyo putulin ng kahoy, hindi po ba ninyo sukatin? Para hindi kayo magkamali. Yan din po ang gusto ng Diyos sa atin. Para hindi po tayo magkamali, sukatin natin ang ating pananampalataya gamit ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, diyan po natin malalaman kung tayo ba ay nasa tamang daan. Kasi ang sabi ng Biblia, kapatid, wala nang ibang daan maliban lamang sa kanyang pinakabugtong anak na si Jesus Christ. Kasi maraming mga tao nagsasamba ng iba't ibang mga naggagawa ng sariling daan. Ay, kinakailangan diretso tayo sa Ama. Kinakailangan sambay natin to. Pero kapatid, binigyan tayo ng salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo mawala sa landas dahil mahal tayo ng Diyos, nagsalita siya sa atin. Kaya ito po ang tamang daan at sabi ng Biblia, Juan 14 verse 6, kasi naparaming mga tao nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit sabi ng Diyos, sa John 14 verse 6, sa mga taong gumagawa ng sariling daan, sabi niya in John 14 verse 6, sumagot si Jesus Christ. Sabi niya, sumagot siya ang Panginoong Jesus Christ, ako ang daan. Sabi niya, ako ang daan, wala nang iba. Hindi ka pwedeng dadaan sa iba't ibang daan. Si Jesus Christ daw ang daan, ang katotohanan, siya ang totoo at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin po, wala nang makapunta sa Ama, kinakailangan dumaan ka muna sa anak. Kaya kapatid, kung may magsasabi sa iyo, kapatid mo kaya, kaibigan mo kaya, Brad, ang Diyos, Brad, ay isang mineral water. Brad, ang Diyos, Brad, ay isang PVC pipe. Brad, ang Diyos ay isang simento lamang. Luran mo't maligtas ka. Sabi ng kapatid ko, sabi ni Lola, kapag yuyuko ka sa isang kahoy o puno, maliligtas ka. Gamitan mo ng Biblia, kapatid. Kasi ang Biblia, measurement yan upang hindi ka maligaw. Baka naligaw ka sa iyong pananampalataya. Kasi ang Biblia, kinakailangan natin gamitin upang sukatin natin kung tayo ay nasa tamang landas. Gusto ng Diyos na magpakilala siya sa atin sa pamagitan ng salita niya mismo. Kaya kapatid, binigyan tayo ng Biblia. At sabi niya, wala nang ibang daan. Hindi ka pwedeng dadaan sa iba't ibang mga tao, ano pa dyan. Sabi na niya, si Jesus Christ, sabi, sumagot siya, ako ang daan. Wala nang ibang daan. Kaya kapatid, i-check mo
ang iyong pananampalataya kung ikaw ba i-measure mo kung nasa tama kang daan. Gamitan mo ng Biblia, kapatid. Yan po ang pinaka-importante sa tao na magbasa ng Biblia. Kaya ang katanungan po ngayon, bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Pangalawa is dahil ang Biblia ay measurement natin upang hindi tayo maligaw. Kapatid, hindi po ako nag-iimbento. Ito po ay utos ng Diyos. Alam niyo po, di ba may utos ang Diyos? 10 ang utos ng Diyos, kapatid. Una, pangalawa hanggang 10. Kaya pasalitain natin mismo ang Diyos. Siya mismo ang magsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang utos. Hindi po invento ito, kaya basahin po natin ang utos ng Diyos na sinabi niya sa Exodus chapter 20 verse 1 to 6. Check natin kung nasa tama tayong daan. Sabi ng Biblia sa Exodus 20 verse 1 to 6, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, hindi sinabi ng tao. Ako si Yahweh, nagpakilala ang Diyos, ang pangalan niya si Yahweh. Ang inyong Diyos nang naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, na kailangan lang daw kayong sumamba kay Yahweh. In verse 4, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Di ka daw dapat gagawa ng imahin. Utos ng Diyos yan. Panglima, huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang anak hanggang sa 3 at sa 4 na salinlahi. Ngunit ipinapadama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Napakarami ba, kapatid? Di ko na lang ubusin ang 10 utos. 2 utos sinabi ng Diyos na huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ni Yahweh, hindi sabi ng tao. Kapatid, kaya nga kinakailangan po natin basahin ang Biblia kasi yan po ang measurement po natin. Baka naligaw ka, kapatid. Baka may nagsabi sa iyo, Brad, ang Diyos, Brad, ay isang pirasong kahoy, sambait maligtas ka. Kapatid, gamitin mong isip mo na may Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Tingnan mo, i-measure mo. Totoo kaya? Tingnan ko kaya ang salita ng Diyos kung totoo ito. Kaya, kapatid, ang tanong, bakit natin basahin o paniwalaan ang Biblia? Una, dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Pangalawa, dahil ang Biblia ay measurement natin. Hallelujah. Pangatlo po, 7 lang po tayo. Ulitin ko po, wala akong hihingin sa iyo kahit piso. Gusto ko lang ibahagi ang salita ni Lord kasi alam ko po na ang Biblia ay magpapalaya po sa atin. Point 3, upang mamuhay tayo ng matuwid. Kinakailangan po tayong mamuhay ng matuwid dito sa lupa. Alam niyo po, example po, siguro namibili kayo sa Save More o kaya sa Robinson ng electric fan, cellphone, di ba? Minsan, hindi niyo alam paano ikabit ang electric fan, kinakailangan ng user manual. Sa madaling salita, ang user manual makakatulong sa atin yan kung paano natin ikabit ang electric fan, paano natin gamitin ang cellphone, para madali lang. Amen? Sa madaling salita, ang Biblia ay user manual natin sa buhay. Hindi tayo pwedeng pamuhay dito ng mabuti kung hindi natin nabasahin ng Biblia. Kasi ang Biblia, kapatid, ay user manual ng tao. Paano siya mamuhay dito sa lupa? Kasi alam nyo, kapatid, marami po naglalakad dito sa lupa. Ginagawa nila ang mga bagay na anumang gusto nila. Ipagtalik, bisyo, sigarilyo, ano pa diyan, paglalasing, pagdudroga. Basta't gawin nilang lahat. Kasi hindi nila alam ang user manual at ang sabi ng Diyos, iwasan mo ang mga kasuklam-suklam na bagay kasi kayo ang templo ng Diyos. Pero dahil nga, kapatid, hindi nila binasa ang user manual, dumating ang panahon na sila ay tumanda na,
Kaya kapatid, alam nyo, minsan, kinakailangan din nating isip-isipin na ang buhay ito kapatid ay hindi nagtatagal. Kaya pagdating ng panahon, mananagot pa rin tayo sa Panginoon kasi sasabihin ng Diyos, bakit mo hindi mo binasa ang salita ko na yan dapat ang gawin mo dito sa lupa na mamuhay ka ng matuwid. Tingnan mo po, basahin po natin ang Bible. Hindi po ako nag-iimbento, pasalitain naman natin po ang salita ng Diyos sa mga awit 119 verse 9. Buksan natin ang Biblia, pasalitain natin si Lord. Paano mapanatiling malinis? Sabi nila, malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan. Tinanong tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan, buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ano din salita mo? Ang Biblia, makakatulong sa atin yan paano tayo mamuhay ng matuwid. Kaya bakit natin paniwalaan ng Biblia at basahin? Dahil ito po ay user manual natin paano natin mamuhay dito sa lupa. Kapatid, hindi ko pa kayo hinuhusgahan. Siguro hindi pa ninyo alam yan na yan pala ang gagawin ko. Yan pala ang dapat gawin ko sa buhay. Kapatid, yan ang pinakakulang sa buhay mo. Siguro nagawa mo ang lahat na kaya mong tawirin ng mga iba't ibang mga lugar, punta sa iba't ibang Europa, US, labas ng bayan, labas ng bansa. Ngunit kapatid, alam mo, may kulang sa buhay mo. Ito ang kulang sa buhay mo. Hindi mo alam paano mamuhay dito sa lupa. Kaya meron tayong Biblia na basahin araw-araw. Ito po ang pinaka-importante sa isang tao na magkaroon siya ng panahon na magbasa ng Biblia sa kanyang buhay upang malaman niya paano mamuhay ng matuwid. Kapatid, ang title po natin sa mga panibago po ngayon, bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Siguro nagtatanong ka, bakit basahin yung Biblia? Ano ba yung nasa Biblia na yan? Babaliw na yata yung mga tao kakabasa niyan. Anim yung mga kapatid in 4. Ito po ang sinulat ko po. 8 lang po tayo. 4, malapit na po tayo. Upang makamit natin ang pananampalataya at kaligtasan. Alam niyo po kapatid, wala pong ibang ninais ko dito, kundi magbahagi lang ng salita ng Diyos. Sa totoo po, galing pa po ako ng Mindanao. Inikot ko po Marawi, Iligan, Zamboanga, Surigao, abutan Leyte, Tacloban, abutan ng Quezon City, Taytay. Naikot ko na po, glory to God, buong Pilipinas. At narito naman po ako dito sa inyo sa Isabela, Santiago po City. Nagpapasalamat po ako. Pero wala po akong hihingin sa inyo piso po. Wala po akong, hindi po ako katulad ng mga makikita na maglibot-libot yan at hihingi ng mga kabuloy. Ang hingin ko lang po sa inyo ay ang puso ninyo na tanggapin ninyo ang salita ng Panginoon. Kasi kapatid, dati din ako po ay isang makasalanan. Wala po akong walang kwenta at walang kulay ang buhay ko. Isa din ako sa mga naglalakad na walang kaalam-alam sa Biblia. Kapatid, marami po din akong mga nagawang kasalanan, ngunit nung binasa ko ang Biblia, doon ko nalaman ng buhay ko ay napakagulo pala at kinakailangan ko pong mamuhay ng matuwid. At dahil sa biyaya ng Diyos, nakamit ko po ang pananampalataya at kaligtasan ng Diyos. Ganito po kasi kung wala po kasing mangaral, walang taong mangaral ng salita ng Diyos sa inyo, paano tayo maligtas? At kaya nga may magandang balita. Ito ang Biblia para tayo ay maligtas. Kaya nasusulat po, bakit tayo maniwala sa Biblia at basahin dahil ito ang makakamit natin ang pananampalataya at kaligtasan. Basahin po natin sa 1:20 verse 30 to 31. 1:20 verse 30 to 21.
marami pang himalang ginawa ni Jesus Christ na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Napakarami pa daw. Kung isulat ito, hindi na pwedeng mapuno na ang Biblia. Sobrang dami na ginawa ng Diyos. In verse 31, ngunit, bakit sinulat ang Bible? Ngunit, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus Christ, ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pananampalatayang iyon, ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Hallelujah! Kaya kapatid, napaka-importante magbasa ng Biblia upang malaman natin na ano ang ginawa ni Jesus Christ. Alam niyo po kapatid, si Jesus Christ, anak ng Diyos. Sa Hebreo, ang pangalan po niya, pupunta kayo sa Israel, si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, kung hindi natin basahin ang Biblia, hindi natin alam kung ano ang ginawa niya sa atin. Alam niyo po, pinako si Jesus Christ. Ipinako siya. Siya ay pinarusahan na walang kasalanan, hinatulan, sinipa, ginuraan, binugbog. Ano ang ginawa ng mga tao sa kanya? Pinako sa krus. Ngunit pinadama niya sa atin ng pag-ibig niya na kahit makapangyarihan siyang Diyos, kahit sabihin niya, pwede niyang sabihin na mamatay tayong lahat, pero hindi niya ginawa yon dahil ipinakita niya ang pagpapakumbaba at pag-ibig niya sa atin na sino mang sumampalataya sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, yan po ang dahilan bakit tayo maniwala sa Biblia, kasi dumating ang Diyos dito para iligtas tayo niya. At kung hindi tayo magbasa ng Biblia, paano tayo maligtas? Kasi sabi ng Diyos, ang maniwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya blessed na blessed po kayo dapat kapatid dahil narito ang mensahero ng Diyos upang iligtas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng Biblia. Biyaya ng Diyos. At lalo na po, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin sa 1 John chapter 5 verse 13. Anito po ang nasusulat, bakit natin basahin ang Biblia? 5 verse 30. Isinulat ko ito, yung Biblia, sa iyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ayaw niyo po ba ng buhay na walang hanggan? Gusto niyo po ba dito na 60, 80, 90? Ayaw din niyo na forever sa langit? Kapatid, kaya nga dapat tayo maniwala sa Biblia kasi bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung hindi tayo makinig o hindi tayo maniwala, paano tayo maligtas, kapatid? Kaya blessed na blessed po tayo na sa umagang ito, may tao na pinadala upang magpahayag sa inyo ng katotohanan sapagkat ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Hallelujah! Kapatid, biyaya ng Diyos kung tinanggap mo ang salita ng Diyos ngayon, sobra-sobra ang ikaw ay pinili, pinagpala ng Panginoon dahil naniwala ka sa salita ng Diyos. Panglima po, hindi na kami pagtatagal. Bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Dahil ito ang ating pagkain sa ating kaluluwa. Siguro baga pa namalengke na po kayo. Bakit po namalengke kayo? Siguro negosyo. Pero ano po ang dahilan? Upang kainin ng gulay, upang kainin ang mga watermelon, mga pagkain, mga prutas yan. Bakit natin bilhin yan? Upang mabusog tayo sa ating isikal na pangangatawan. Kasi dito sa lupa, kinakailangan tayong kumain. Sapagkat tao lang tayo, magugutom tayo. Pero ito ang sinabi ng Diyos. Ang pinaka-importante pala sa atin dito sa lupa ay ang kaluluwa natin, napakainin natin. Walang kabuluhan yan yung mga pagkain na bubulok lamang yan. Pero ito ang sinabi niya po sa atin. Sa Mateo 4 verse 1 to 4. Pagkatapos si Jesus Christ ay dinala sa Espiritu sa ilang upang tuksuin ng Diablo.
Siya ay nag-ayuno, nagpasting ang Diyos sa loob ng 40 araw, 40 days at 40 nights. Kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang batong ito. In verse 4, ngunit sumagot si Jesus Christ, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Hallelujah! Kaya po, ang Biblia ay pagkain sa ating kaluluwa. Pagkain? Pwede bang lutuin natin ang Biblia? Ano ba yan? Papel lang yan. Hindi po, ang salita ng Diyos, ang pagkain natin. Habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, nabubusog tayo. Siguro, napasarap yung pakikinig mo ngayon sa isip mo. Napakagandang mensahe ng taong ito. Sapagkat ang kaluluwa mo ay uhaw na uhaw, gutom na gutom at pinapakain ka ng Diyos ngayon dahil mahal ka niya, gusto ka niyang alagaan dahil tupa tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yan po ang salita ng Diyos. Kaya napaka-importante magbasa ng Bible. Kung marami pa lang po akong pera, magdala po ako ng dump truck, pamimigyan po kayo ng salita ng Diyos. Ibibigay ko lahat ng Biblia, ngunit ito lang po ang aking makaya. Ibahagi ko na lang po ang salita ng Diyos sa inyo ng libre po. And 6 po, bakit natin paniwalaan ang Biblia at basahin? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Buhay. Hindi patay. Alam niyo po, ilang mga years na sinabi ng Diyos sa mga apostoles niya nung umalis siya sa templo. Sabi niya, Jesus went out and departed the temple, and the disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Jesus said, verily I say to you, there shall no be left here one stone that shall not be thrown upon another. As is at about the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us when all these things be, and what shall be the sign of the coming and of the end of the age. Nagsalita ang Diyos sa kanila na anong mangyari? Mangyayari ang mga panahon ng mga kaguluhan, sabi ng Diyos sa kanila. Ilang taon na yon? 2,000 years ago. Pero ito ang sinabi niya, propesya. For nation shall rise against nation, and kingdom shall rise against kingdom. There shall be famines, pestilence, and earthquakes in diverse places. These are all the beginning of sorrow. Ibig sabihin po, lahat ng sasabihin ng Diyos ay matutupad. Heaven and earth shall pass away, sabi ng Biblia, but my word shall not pass away. Kahit anong gawin ng tao, sunugin man. Kahit ano ang gawin ng tao, burahin man. Ang kanyang salita ay mananatili pa rin sapagkat ang salita ng Diyos ay tapat at totoo. Yan po ang salita ng Diyos. Kahit anong gawin ng tao, matutupad ito. Kaya nagtataka kayo, bakit nagkagulo ng mundo? Bakit ano ba yan? Nang silabasan ng mga bulaang propeta? May mga tatak ng halimaw. May mga nangyari mga lindol. Yan po ay nagpapatunay na ang Panginoon ay nagsasalita siya ng tapat at totoo. Yan ay buhay na salita. Buhay, ibig sabihin, kahit anong gawin ng tao, matutupad pa rin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya basahin po natin sa Hebrew chapter 4 verse 12. Hebrew chapter 4 verse 12, sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa kabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa mga kasukasuhan sa buto at nakakaalam ng mga isip at binabalak ng puso. Kaya ka po kapatid, napaka-importante ang salita ng Diyos kasi ito ay buhay. Habang nakikinig ka ngayon, nagkakaroon ka ng buhay. Kapatid, nagkakaroon ka ng kulay sa iyong buhay. Siguro ang buhay mo napakagulo na sa tingin mo, ano na nangyari sa buhay ko? Siguro kapatid, walang kakulay-kulay ang buhay. Noong nakinig ka ngayon, nagkaroon ka ng kulay sa buhay mo. Ano kaya kung basahin ko kayang Bible? Subukan mo kapatid. At ang Panginoon ay magsasalita sa iyo. Pang-7, second to the last, bakit natin basahin ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. Diyos ng Bible?
tao lang to eh. Nang sulat nito eh. Ito'y isang papel lamang. Sambahin ba namin yan? Ulitin ko po, ang salita ng Diyos ay Diyos. Ang salita niya ay Diyos. Naalala niyo pa ba sa Genesis? Di ba pinakaunang ginawa ng Diyos? Sabi ng Biblia, let there be light. Ano ang kanyang ginawa? Sinabi lamang niya, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Tignan mo yung isang araw dyan. May araw na lumilitaw na, let there be light. Let there be people. Let there be creatures. Sinabi lang po ng Diyos yan. Sa madaling salita, mismo ang Panginoon doon sa langit, nagdeklara na. Sa madaling salita, sinabi niya sa lahat ng mga anghel doon sa langit, bababa ako dito sa lupa. Ipapadala ko ang aking pinakabugtong anak at ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kasama ng Diyos ang salita sa langit. Ang salita bumaba at nagkaroon ng buhay. Kapatid, ang salita po ay si Jesus Christ. Siya po ang daan. Si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Ang hindi alam ng mga tao, mga kapatid, dumating ang salita dito sa lupa. Sinabi ng Diyos, Lord, na ipapadala ko ang aking anak, kaya't sa pamamagitan ni Maria Magdalena, isang berhen, hindi po siya Diyos, isang tao na ginamit ng Diyos upang ipanganak ang isang Diyos mismo dito sa lupa, si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Nabuntis siya, kapatid, hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa lalaki, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kaya ang tawag sa kanya, virgin. Hallelujah. Siya po ang ginamit ng Diyos, pero hindi po siya Diyos. Ang Diyos lang po ay isa, si Jesus Christ, ang pinakabugtong anak, at siya ang daan. Kaya kapatid, dumating siya dito sa lupa at ipinanganak. Kaya ganito po ang nasusulat sa Juan chapter 1, verse 1 to 14. Nang pasimula ay daroon na ang salita. Sa madaling salita, in the beginning, nandyan ng salita. Sino ang salita? Si Jesus Christ ay kasama na ng Diyos. Sa madaling salita, si Jesus Christ doon na sa langit. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ang hindi sa pamamagitan niya. Ginawa daw niya ang lahat dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang anak. Nasa kanya ang buhay, si Jesus Christ, at ang buhay ang siyang ilaw na sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Verse 6, sinugo ng Diyos ang isang tao nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at upang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw. Si Juan daw dumating dito, pinaghanda si Jesus Christ. Hindi pa siya yung Mesayas na dumating. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Yung ilaw na yan si Jesus Christ. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating sa inyo sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan. Hallelujah! Dumating daw siya dito sa sanlibutan. Ngunit, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito at nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay may karapatang maging anak ng Diyos. Sa madaling salita po, kapatid, nagdeklara ang langit, nabababa ako dito sa lupa sapagkat dito sa lupa napakarami ng mga Diyos-Diyosan. Sinamba nila ang pera, sinamba nila ang ulap, sinamba nila ang kahoy, mga Diyos-Diyosan. Kaya mismo na ako darating dito sa lupa na wala ng ibang sambahin, si Jesus Christ lang. Ngunit, nung dumating si Jesus Christ po dito, kapatid, hindi po siya sinamba. Ano po ang sinamba ng mga tao? Mga ginawa lamang ng kamay ng tao. Hindi nila sinamba ang tunay na Diyos.
Hinayaan na lang sila ng Diyos. Sige, sambahin niyo yan. Binigyan no kayo ng Biblia para sambahin ninyo ako at basahin dahil nagsasalita. Gumawa kayo ng sariling pamaraan ninyo kaya wala na talagang magawa ang Diyos sa atin. Maliban na lamang tayo'y lumapit sa Kanya at lalo na basahin ang Kanyang salita. Dahil kapag babasahin natin ang salita, kinakausap mo ang Diyos. Sapagkat ang salita ay Diyos. Yan po ang dapat nating intindihin kapag nagbabasa tayo, kinakausap natin ang Diyos. Dahil salita nga ng Diyos yan eh. Kung hindi mo basahin yan, hindi mo kinikilala ang Diyos. Diyan ang attributes. Ganyan po ang kanyang katangian. Ayaw niya, gusto niya. Kung basahin lang po ninyo yan, diyan ninyo makikilala ang tunay na Diyos. Kaya measurement yan sa pananampalataya mo kung ikaw ba ay naligaw o hindi. Napaka-importante kapatid kasi kaligtasan yan. Kaligtasan, ibig sabihin, hindi dapat mong biru-biruin ang kaligtasan. Dapat maniwala ka. Kasi wala nang time out, wala nang replay kapag mamatay ka. Pagdating ng panahon, dito mo malalaman, Panginoon, nagsalita ka pala. Anak, wala na akong magawa sa iyo. Hindi ka nagbasa ng Biblia. Kaya wala na talagang magawa kasi alam mo, may pangalawang kamatayan. Ito po ang kamatayan na walang hanggan. Huwag mo nang hintayin po yan, kapatid. Samantalang may buhay ka, tanggapin mo na si Jesus Christ. At pang-last po natin, bago tayo magtatapos, bakit basahin natin ng Biblia? Dahil ang salita ng Diyos ay tapat at maaasahan at ito ay pangako ng Diyos. Tapat yan, kapatid. Totoo pa at tapat. Hindi pwede magsisinungaling ang Diyos. Ito po ang nasusulat sa John chapter 11 verse 25 to 27. Sinabi sa kanya ni Jesus Christ, hindi ako nagsabi, si Jesus Christ, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang mabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang tanong ng Diyos sa inyo ngayon, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Kapatid, kung kayo ay naniwala sa sinasabi ng Biblia ngayon, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong i-explain po sa inyo ang buhay na walang hanggan. Siguro po, hindi ninyo alam ano ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po, kapatid, dito po sa Santiago, papuntang Metro Manila, 10 oras kapag sasakay po kayo ng Victory Liner. Amen po ba? Victory Liner, sakyan mo po, 10 oras nakakapagod, nakakasakit sa likod, nagugutom ka, naghihintay, maraming bus stop. Ganito po ang buhay na walang hanggan. Kukuha po ako dito sa inyo ng isang buhangin. Isang buhangin. Isang buhangin lamang. O kayo'y kukuha. Ilalagay mo to sa bulsa ang isang buhangin. Dalhin mo sa Metro Manila, sa Cubao. Ilagay mo ang buhangin sa Cubao. Ilagay mo. I-drop mo doon ang isang buhangin. Pagdating mo sa Cubao, drop mo. Sasakay ka 10 hours na naman, balik dito sa Santiago. Kukuha ka dito ng isang buhangin na naman. Balik ka naman doon sa Makati, sa Cubao. Ilagay mo naman ang pangalawang buhangin. Ubusin mo ang buhangin dito sa Santiago, kapatid. Ubusin mo. Isa-isahin mo. 10 oras, balik ka naman. 20 oras. Ubusin mo kung maubos mo sa Santiago. Dito sa Santiago, doon sa Etiague pa, doon sa Carolay pa, doon sa Kawayan pa. Kung naubos mo na lahat dito sa Metro Manila, ilipat mo ang mga buhangin sa Cebu, sa Zamboanga, lahat yun ilipat mo, kapatid. Kailan pa kaya yun? Ang tanong ko sa iyo, kapatid, alam nyo, dito sa lupa, hindi tayo nagtatagal. Alam nyo, sabi ng Biblia sa Revelation 21:8, ang hindi man nasusulat sa kanyang pangalan sa aklat ng Biblia, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kapatid, yan ang hindi niyo alam na may tinatawag na pangalawang kamatayan. Kapatid, piliin mo ba dito sa lupa? Sabihin na lang po natin, yung edad mo ngayon, 70, 60,
Siguro may sakit ka ng diabetes. May sakit ka na ng high blood, hypertension, may stroke ka na ngayon. Sakit ng kidney, malapit ka ng madialysis. Kapatid, may ano ka na, cancer kaya, breast cancer. Mga kapatid, pagdating ng panahon, yan po sinasabi ko, huli na po ang pagsisisi dahil dito sa lupa, binigyan lang tayo ng kaunting panahon. Kaunti lamang yan. Hindi tayo magtatagal. Walang taong magtatagal dito. Sabihin na lang natin po, hiningi mo sa Diyos ang 100 years old. Sige, sabi ng Diyos, 100 years old. Gusto mo, gawin mo yan. Ikutin mo ang mundo. Sige, magpakasasa ka hanggang pagkatapos nun, kapatid. Ang tanong, mabubuhay ka pa ba sa 120, 130? Wala na po. Tapos na ang buhay. At yan na ang tinatawag na pangalawang kamatayan. Tayong lahat ay tatayo sa harap ng Diyos at magbibigay ng sulit sa lahat na ginawa natin, mabuti man at masama. Kaya kapatid, ito po ang pinaka-importante ngayon sa buhay mo. Kasi sabi ng Diyos, naniwala ka ba? Kung maniwala ka, magkakaroon ka ng buhay na walang katapusan. Alam mo, ang buhay na walang katapusan sa langit, napakaganda. Maging bata ka, maging binata ka, kaya mong kainin ng lahat ng pagkain doon. Walang hanggan, may bahay ka. Gusto mo pa ba dito sa lupa, itong mga bahay mo tagilid na, inaanay, doon sa langit, lahat kapatid, ibibigay ng Diyos sa iyo. Kung maniwala ka lang ngayon. Sige po, kapatid. Alam ko po na may mga tao po dito na nakikinig po. At alam ko po, may mga tao po na handang tumanggap sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso. Kapatid, minsan lang to. Ito na ang pagkakataon mo na maligtas ka. Sabi ng Diyos, umakatok siya sa puso mo. Malay mo ngayon, kapatid, baka hindi na tayo magkita-kita. Siguro ilang taon na lang tayo dito sa lupa. Next year, wala na tayo. At ito na, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, sabi ng Diyos, in John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggang kung maniwala ka sa kanyang pinakabugtong anak. Manalangin po tayo, kapatid. Sa puso mo, dyan lang sa upuan mo. Sabihin mo lang, kung nahihiya ka, sabihin mo lang sa isip mo itong mga prayer. Sundan mo lang, sabihin mo, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, nagpapakumbaba po ako sa aking sarili. Dahil ako po ay tao lamang at makasalanan. Ngayon ko lang nalaman po, ang salita mo, Panginoon, ay napaka-importante. May mga panahon, Lord, na nag-alinlangan ako, ngunit ngayon, Lord, hindi po ako mag-alinlangan. Dahil alam ko po na kapag ako ay mawala dito sa lupa, magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. At sinabi mo, Panginoon, sino mang tatanggap sa iyo ay magkaroon ng buhay. Kaya Lord, buong puso kitang tatanggapin. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. At inaamin ko po na kayo po ay namatay, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at ilistan niyo po ang aking buhay sa aklat, Panginoon, ng buhay. At Panginoon, nagtiwala po ako na kayo ay namatay, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Kaya Lord, ikaw lang po ang tunay na Diyos. Wala nang ibang Diyos na sasambahin ko dahil ikaw lang daan, katotohanan ng ang buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yahweh. Amen. Glory to God. Nagandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Litin ko po, hindi po ako dumating dito para mag-ikot, maghingi sa inyo ng pera. Ang tangi ko lang pong ibigay sa inyo ay libre na salita ng Diyos. Ako po pala si Pastor Evangelist Jenny. May church po kami sa Carolay. Itsyagi po. Bilang lingkod ng Diyos, tatlo po ang hinahawakan ko na church sa Mindanao, sa Taytay, and dito po sa Isabela. Kaya't nakapagbahagi po ako dito sa inyo, kapatid. At minsan lang po ako talaga nagbabahagi sa mga lugar-lugar kasi iniikot ko po lahat ng mga palengke
dito sa buong Pilipinas. To God be the glory. At kung tinanggap mo ang salita ng Diyos ngayon, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala dito sa tao. Maraming salamat po sa ating lahat. To God be the glory. Amen.